Habang patuloy ang pagkalat ng mga online gambling platform, parami ng parami rin ang mga naa-addict dito. Kaya't dapat na itong tugunan ayon sa ilang mga eksperto. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Magpapasko nitong nakaraang taon ang ipon ni Eric, 25 years old and father of one, na dapat sana'y pampaanak sa kanyang live-in partner at panghanda noong Disyembre, napunta sa sugal. Noong una, hindi naman ako. Nakikita-kita ko lang siya sa mga advertisement, social media platforms, yung mga games. So initially, games lang yung nasa isip ko nung laro lang to, ganyan. Then I got curious. Mula sa piso-pisong bet at puhunan ng 100 piso, nanalo si Eric ng 22,000 pesos sa loob ng 2 araw. Kaya naman, tumaya pa siya. Ito na, dumating na yung dilemma ko nung 2 weeks na ako naglalaro. So, kung maalala mo, 100 lang yung una kong pinash in. Dumating na sa point na nagka-cash in ako 1,000. Then natatalo, kailangan kong bawiin. Nasa isip ko, pag dinoble ko yung taya, babalik sa akin ng doble. Sa kagustuhang makabawi by the 3rd week, lumobo na sa 20 hanggang 100,000 ang itinaya ni Eric. At by the 2nd month, nagastos na rin niya ang dapat pangpaanak sa ospital. Nagsimula na rin siyang mangutang sa kanilang churchmates. Natututo na ako magsinungaling kung bakit ako nangihiram ng pera. Sabi ko, pampacheck up ng asawa ko, which is, yun ang susugal ko lang. Ng mga nakangkanyang partner, ang responsibilidad na dapat umano'y sa kanya, naipasa niya sa iba. Hanggang ngayon, under observation si Eric ng kanilang simbahan. At bagamat magkatabi lang sila ng apartment ng kanyang mag-ina, wala sila sa iisang bubong, dulot ng disciplinary action ng kanilang simbahan. Aminado si Eric na may responsibilidad ang gamblers maging disiplinado, pero ang pagsusugal para umanong droga. Utak mo kasi, nakaset na siya dun sa kung paano mo mababawi. Compared sa drugs na nakaset yung utak mo kung paano ka magkakaroon ulit ng next high. Sang-ayon dito si St. Luke's psychiatrist Dr. Bernadette Manalo. At tulad daw sa isang drug addict, rehab ang pinakamainam na gamot sa gambling disorder. RA IV of psychiatric disorders, para silang they go together. After the big win, syempre parang na-stimulate yung dopaminergic neurons natin, and there goes the feeling of thrill, feeling of pleasure. Kasi feeling mo, okay to, it makes me happy. Pero ang gobyerno iba ang pananaw sa gambling disorder. Nakakalungkot po dahil marami sa mga kababayan natin ang nagugumon sa sugal. Kung gagamitin lamang nila ang kanilang utak, ang kanilang pagdiskarte, hindi na sana sila poproblemahin ng gobyerno. But dahil hindi nila makontrol ang sarili nila sa pagkagumon sa sugal, ay kailangan pa silang intindihin. Ayon sa palasyo, 7,000 illegal gambling websites na ang naipasara ng PAGCOR. Pwede raw i-report sa PAGCOR ang account ng kamag-anak na lulong sa sugal para tuluyan ng maban sa paglalaro. Para kay Eric, disappointing ang mga artistang nag-i-endorso ng sugal. Habang kumikita raw ang mga tinaguriang influencer sa panahon ngayon, lugmok naman ang mga ordinaryong Pilipino na tumataya para sa tsansa-tsansang panalo. Ayon kay Dr. Manalo, gambling is a disorder. May scientific explanation at hindi basta lang kawalan ng disiplina. Ayon sa kanya, it's not just about bets, it's also a cry for help. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.